Sadyang hindi natin kayang pabayaan kapag may nawala na mahal sa buhay. Hindi dahil sa kamatayan, kundi sanhi ng masasamang elemento. Kaya gagawin natin ang lahat upang siya'y makita at makabalik sa ating pamilya. Subalit sa paghahanap ay isa palang mas malaking laban ang kakaharapin upang ang mahal sa buhay na nawala ay muli nating makapiling. Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Alvaro, edad 40, dating nasa serbisyo. Lutong-luto po ako sa mahihirap na training para labanan ang kriminalidad at terorismo dahil isa akong dating scout ranger. Inihaharap sa mga masiselang operasyon sa mga kritikal na lugar, lalong-lalo na sa kagubatan o kabundukan. Hindi ko na panghawakan ng mahigpit ang aking napiling propesyon. Dahil kung matapang ako sa pakikipaglaban sa mga kaaway, mahina naman ako pagdating sa puso. Taong 1995 nang mangyari ang kwento kong ito at maipasa sa akin ang pagiging antingero ng namatay kong ama. Muli, ako po si Alvaro at ito ang aking kwento. The Voice Addict. Walang hiya ka! Bakit bigla ka nilalapak? O bakit? May reklamo ka? Ha? Baka gusto mo dagdagan ko pa yun eh. Ano ba problema mo, Alvaro? Bigla ka nalang nananakit ah. Ayos ka rin eh, no? Sasapakin ba kita ng walang dahilan? Siyempre meron. Eh di ko nga alam kung anong dahilan mo eh. Magtatanong ba ako? Ano to? Biglang nagkaroon ng amnesia? Ha? Agad di makaalala? Eh sira ulo ka pala eh. Anong sabi mo, sira ulo ko? Talagang ginagalit mo ako ah. Ha? Oh, eto pang isa oh. Hayop ka talaga. Ayaw mo akong tigilan ah. Namumuro ka na. O ngayon, anong iniintay mo? Ha? Ano? Kakasa ka? Gaganti ka? O sige, lumapit ka. Kumasa ka. Naghihintay ako. Ano? Puro ka lang palayabang eh. Hoy, ang tapang wala sa bibig ha. Nasa kamao yan. Kaya kung talagang matapang ka, lumapit ka. Lumaban ka. Hayop na to. Akala mo yata matatakot ako sa'yo ha? Ha? Tikman mo to! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Nicolas. Pero nakaiwas ako. Kaya nawalan siya ng balanse at nadapa. Oh! Anong ginagawa mo? Ha? Nangangapa ka ng palaka? Lampa ka pala eh. Susuntok ka tapos ikaw ang babaligtad. Hindi mo na nga ako tinamaan na walang ka pa ng balanse at bumalandra pa dyan. Hoy Nicolas. Hoy, ikaw pala ay isang unggoy na lampa. Hayop ka. Hayop ka, Alvaro. Sige, bumangon ka. Ang dayong pang sinasabi, tumayo ka dyan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ano, tayo na. Lampa na nga, ang bagal pang kumilos. Ano ba yan? Ano ba talagang atraso ko sa'yo? Total hanggang ngayon na nagkukunwari ka pa rin walang alam. Kaya sasabihin ko na lang sa'yo ha. Kaya makinig kang mabuti ha. Kanina bago ako dumating, napakinggan ko ang pag-uusap nyo ng tropa mo mga duwag. Nakita lang ako parang asong bagdang buntot na nagsipagtakbuhan. Alam mo ba kung ano narinig kong pinag-uusapan nyo ha? Ang nawawala akong kapatid na si Noel. Dinig na dinig ko ang sinabi mo. Sabi mo, butit na wala si Noel dahil epal siya. Sana lang wag nang makita pa at di na makauwi. Tapos sinabi mo pa ha, hayop ka, na sana pinagtripa na siya ng lapain ng mga mababangis na hayop sa gubat. Tapos nagtawanan pa kayo ng mga tropa mo mga siraulo. Ngayon itatanggi mo, ha? Itatanggi mo? Eh di ba totoo namang nawawala ang kapatid mo? Ang naririnig ko ngang usap-usapan doon eh, nawala nga sa gubat. Eh di ko rin naman alam kung anong ginawa ng utol mo sa gubat eh. Pero hindi magandang ikinatutuwa mo pa ang pagkawala ng kapatid ko, hayop ka. Masaya pa kayo sa nangyari sa kanya? Bakit ba ha? Dahil sa isang babae? Dahil karibal mo ang kapatid ko si Noel sa babaeng pareho niyong kursunada? Walang ganun! Wala! Anong wala? Naikwento ng utol ko ang tungkol sa galit mo sa kanya.
Dahil nga mas malapit si Dayan sa utol ko at ayaw niya sa'yo dahil sa kahambugan mo. Chismoso ka pala eh. Ang dami mong alam. Natural, kapatid ko yun. Kaya sasabihin niya sa akin lahat ng nangyayari sa kanya. Dahil nga andun ako sa Maynila. Itinawag niya yun sa akin para sabihin lang. Yun na nga eh. Doon ka pala nakatira sa Maynila eh. Ba't nagbalik ka pa rito sa Barrio Salvacion? Pampasikip ka lang dito eh. Dapat umalis ka na lang. Bumalik ka sa kung saang lungga ka galing. At huwag yung darating ka dito para makialam at magyabang. Ganon. Ha? Pero to tandaan mo. Mayabang lang ako sa taong mayabang din. At ganun ka, Nicolas. Kaya hindi ko kayang palagpasin ang kayabangan mo. Lalo na ang pagtawanan mo at kayang-kayanin ng kapatid ko. Akala mo yata hindi ko rin alam na binabantaan mo siya. Sinabi rin yun sa akin ni Noel dahil nagsiselos ka kapag magkasama sina Noel at Dayan. Tinatakot mo siya eh. O ngayon, ako ang haharap sa'yo. Ako ang takutin mo. Ako ang pagbantaan mo. At isa pa, malaman ko lang, ha? Na may kinalaman ka sa pagkawala ng utol ko. Itong tatandaan mo, Nicolas. May paglalagyan ka talaga sa akin. Baka hindi ka naaabuti ng susunod mong birthday. Dahil doon ka na makikipag-birthday sa mga uod na uubos sa katawan mo sa ilalim ng lupa. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Ramdam ko ng pagkakataong yon ang takot ni Nicolas. Tumayo siya at nagmamadaling lumayo. Gusto ko pa sana siyang habulin, kaya lamang ay kailangan ko na ring umuwi. Galing ako ng pagkakataong yon sa barangay dahil naghanap ako ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng bunso kong kapatid. Ang totoo ay ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang umuwi ako sa Barrio Salvacion mula sa paninirahan ko sa syudad. Nagtatrabaho ko bilang personal bodyguard ng isang politiko. Pero dahil nga sa nangyari sa kapatid ko, ay napilitan akong umuwi na muna sa pakiusap na rin ng nanay ko. Dahil labi siyang nag-aalala sa nawawala kong utol. Ayoko ring may masamang mangyari sa inay ko dahil sa pag-aalala kay Noel. Saka baka isipin din niyang wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Isa pa, dalawa lang kaming magkapatid kaya walang ibang unang tutulong at magmamalasakit sa kanya kundi ako na kanyang kuya. Pagkatapos ng naging pagkaharap namin ni Nicolas ay umuwi na rin ako ng bahay. Hindi naman nakalak ang pinto ng bahay namin pero wala roon si nanay. Tinawag ko siya pero walang sumasagot kaya inakala ko na lamang na lumabas ito. Dumiretso ko sa kusina para kumain dahil nakaramdam ako ng gutom. Pero narinig ko ang biglang pagsigaw ni nanay. Si nanay yun ah. Anong nangyari sa kanya? Nandito pala siya. Galing sa loob ng kwarto ang sigaw. Nagmamadali ako nagpunta sa kwarto at isinantabi ko muna ang planong pagkain. Kahit gutom na ako. Inabutan kong nasa isang sulok ng kwarto si nanay at umiiyak. Tila ba natatakot. Nay! Nay, bakit po? Ano po nangyayari sa inyo? Bigla po kayong sumigaw. Alvaro anak, gumawa ka ng paraan. Nasa panganib siya. Kailangan ni Noel ang tulong mo anak. Kitang-kita ko siya. Ano bang kitang-kita sinasabi niyo, Nay? Nasa panganib ang kapatid mo, Alvaro. Kitang-kita ko siya. Napapaligiran siya ng mga masasamang elemento, ng mga aswang. May masama silang gagawin kay Noel. Anak, posibleng gawin din nilang masama ang kapatid mo. Maging nakakatakot na aswang din siya. Nay, ano po ba sinasabi niyo? Saka paano niyo nalaman yan? Saan niyo po siya nakita? Sa aking balintataw. Sa aking panaginip. Kitang-kita ko ang kawawang kalagayan ng bunso ko. Takot na takot siya, anak. Hindi niya alam ang gagawin. Alvaro, huwag mong pabayaan si Noel. Huwag, Alvaro. Hindi ko kakayanin kapag tuluyang may masamang nangyari sa bunso ko. Nay, kaya nga po nandito ako ngayon eh. Umuwi ako ng baryo natin para tulungan kayo.
Ako mismo nga hanap sa kapatid ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan, Nay. Tama ka. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan ang kapatid mo. Dahil hindi rin matatahimik sa kanyang libingan ng tatay mo kapag may masamang nangyari kay Noel. Paano niyo naman po nasabi na hindi matatahimik si tatay sa kinaroroonan niya ngayon? Dahil maging ang tatay mo ay nakita ko rin. Nakausap ko siya, Alvaro. Kaya alam ko at natitiyak kong hindi rin napapanatag ang tatay mo. Nay, ako naman na nag-aalala sa inyo. Kung ano nung sinasabi niyo eh. Kung sino-sino nakakausap niyo. Baka mamaya niyan eh. May mangyari ding masama sa inyo, Nay. Anak, wala kang dapat ikabahala sa mga sinasabi ko. Dahil lahat ng yon ay totoo. May mga nangyayaring mahirap ipaliwanag. Gaya ng mga nakikita ko at nakakausap. Dahil yon sa medalyong ito. Isang medalyon? Yan ang medalyon na pagmamayari ni Lolo Apyong ah. Oo anak, tama ka. Isang medalyon na may komposisyon ng mutya ng pangil ng musang. Bigay ng lolo mo sa itay mo. Inihabilin ito sa akin ng itay mong antingero bago siya nabatay. At itinuro din sa akin ng taglay na kakayahan nito. Isa na nga ay ang maramdaman at makita sa panaginip ang mga pangyayaring nagbibigay ngayon sa akin ng pagkakabalisa. Dahil ako nag-iingat nito. Nay, hindi po yan para sa inyo. Ang alam ko, dapat yan maipasa sa anak na lalaki. Para po ba yan kay Noel? Sa kanya niyo po ba yan inilalaan? Oo anak, dahil yun ang bili ng itay mo. Palibasa kasi malayo ka sa amin. At hindi alam ng itay mo kung may plano ka pang pumirmi dito. Kaya kabilin-bilinan niya na ipasa ko kay Noel. Kaya lang bago pa dumating ang araw na yon, upang mailipat ko to sa kanya, ay saka naman merong hindi magandang nangyari dahil nawala siya. Nay, ano pong pinaplano niyong gawin dyan kung nawawala po si Noel? Mapupunta ito sa iyo. Kaya ililipat ko sa iyo ang pag-aalaga rito, anak. Ikaw ang susunod para maging antingero gaya ng tatay mo. Saka kailangan mo ito sa paghahanap sa nawawala mong kapatid. Kaya lamang anak, may mahigpit na bili ng tatay mo. Sa sino man ang mag-iingat nito. Matapang na pinakinggan ko ang mga kondisyon na sinabi ni nanay. Na yun din ang naging bilin sa kanya ni tatay. Napakahalaga raw na sundin ko ang mga bili na yon upang mapanatili ang taglay na bisa at kapangyarihan ng medalyon na may mutya ng pangil ng musang. Napakinggan mo bang maigi ang mga sinabi ko sa iyo, Alvaro? Opo, Nay. Mahalagang wag mong kakalimutan yon. At lalong wag na wag mong susuwayin dahil ito ang makakabuti sa medalyon kahit na sa iyo. Huwag mo sanang tangkain na suwayin ang mga paalalang yon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hinding-hindi ko po kakalimutan yon. Ibinigay na sa akin ni nanay ang medalyon. Pagdaiti ng medalyon sa aking mga palad, ay agad kong naramdaman ang kakaibang uri ng enerhiya na dumaloy sa aking kamay patungo sa aking braso, hanggang ulo at buong katawan. Wari isang uri yun ng kuryente na may mahinang bultahe lamang. Pakiramdam ko ay nabuhay ang aking ugat at naging kakaiba ang pagdaloy ng dugo ko sa buo kong katawan. Marahil yun na ang di pangkaraniwang bisa ng mutya. Isinuot ko sa aking leeg ang medalyon at ipinasok sa loob ng damit upang hindi maging pansinin ng kahit na sinong taong makakaharap ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni nanay, ay naging kalmado na siya. Niyaya ko na rin siyang kumain at habang kumakain kami ay napag-usapan namin ang tungkol sa pagkawala ng aking kapatid. Ngayon lang kami magkakausap ng maayos ni nanay dahil mula nang dumating ako ay naging abala ko sa pagtatanong kung paanong nawala si Noel. Nay, tama po ba ang nakalap kong impormasyon? Sumama sa mga nagsasapyaw ng gintong kapatid ko. Ganun na nga. May isang grupo kasi na dumayo dito sa atin
at naging kaibigan ni Noel ang isa sa kanila. Niyaya siyang magpapaling ng ginto sa gubat. Meron daw isang ilog doon na ang mga buhangin ay napagkukunan ng maliliit na piraso ng ginto. Sa kanila sumama ang kapatid mo. Pagkatapos doon, di na po siya nakabalik. Ganun ba? Oo. At wala na rin dito sa baryo mga kasama ng grupo. Ang totoo nga, nagkagalit pa sila ng kasintahan niyang si Dayan dahil matindi ang pagtutol niya na sumama si Noel sa grupo na yon. Kaya lamang katulad mo ay matigas ang ulo ng kapatid mo. Hindi niya pinakinggan ang kasintahan niya at sumigi pa rin. Sinunod ang gusto niya. Kaya naman pala tuwan-tuwa ang kumag na yun eh. Sinong kumag ang tinutukoy mo na tuwan-tuwa? Sino pa ba? Eh di yung hayop na Nicolas. Nakita ko siya kanina at nagpang-abot kami. Eh paano? Hambog kasi. Di ko gusto yung lumalabas sa bibig niya. Abay akalain yung tuwan-tuwa pa sa pagkawala ni Noel. Sinaktan mo siya, Alvaro? Abay syempre, masyadong mayabang eh. Kaya hindi ako nakapagpigil. Nakatikim siya tuloy. Anak, hindi mo dapat ginawa yon. Hindi mo na lang sana pinansin. Hindi mo na lang sana pinakialaman. Eh nay, nakakapikon eh. Akala yata niya di ko siya papatulan. Ay nako, nagpasensya ka na lang sana at pinalagpas mo na lang kung ano man ang narinig mo kay Nicolas. Nay, bakit po ba? Ano po ba kinakatakot niyo sa kanya? Hambog lang naman yun eh. Puro yabang lang ang laman ng utak nun. Puro dakdak. Nag-aalala kasi ako. Dahil nga iba ang nararamdaman ko kay Nicolas. Bakit ba pati kayo tinatakot niya, ha? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Talagang namumuro na sa akin ng lokong yun. Makakatikim uli talaga siya sa akin. Lalo na ngayon meron akong mutya. Baka totohanin ko ng banta ko sa kanya. Wag anak, wag. Hindi mo dapat gamitin ang mutya sa kung saan lang. Lalo na sa pagiging padalos-dalos. Dahil gaya ng sinabi ko sa iyo at ibinilin ko, magagamit lamang ang mutya sa mga lihitimong engkwentro laban sa kasamaan o sa mga masasamang elemento. Hindi para ipanakot at ipagyabang. Dahil sa bawat na paggamit nito sa hindi lihitimong engkwentro, ay unti-unting mababawasan ang bisa nito. Hanggang sa ikagulat mo na lamang na wala ng silbi pa ang mutya na nasa iyo. Bago pa ako makagawa ng bagay na hindi makakabuti sa medalyon, ay mainam na nasabi at napaalala uli yun sa akin ni Nanay. Kinabukasan, napagpasyahan ko ang pagtungo sa gubat kung saan ay posibleng nawala si Noel kasama ang mga gold hunter na dayo sa aming baryo. Naghahanda ko ng mga kailangan kong dalin nang dumating ang pinsan kong si Wilson, nakababata ni Noel. O insan, alis ka kaagad? Kailan ka lang umuwi ah? Tapos babalik ka na? Hindi ako aalis para bumalik ng syudad, Wilson. Sa gubat ang punta ko. Ha? Sa gubat? Kung saan sinasabing nawala si Pinsan Noel? Ganun ba? Oo, para hanapin siya. Hindi ako maaaring magsawalang kibo at tayaan ng kapatid ko. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para hanapin siya. Baka nag-asawa na yun. Tapos, nahihiya lang bumalik. Paano mag-aasawa? Eh nagkaroon yata sila ng di pagkakaintindihan ng nobya niya. Ay, oo nga pala no. Pero kahit na ano pa ang dahilan, dapat ko pa rin siyang makita at yun ang mahalaga. Kung pagganap kay Noel ang pakay mo sa gubat, Pinsang Alvaro, ano kaya kung sumama ako sa'yo? Sigurado ka? Gusto mo sumama sa akin? Oo naman. Ibig ko rin makatulong para hanapin si Pinsan eh. Ang totoo nga, naghihirap din ang loob ko sa bigla niyang pagkawala. Pero alam mo, Pinsan, may iba pa ako naririnig eh. Kung bakit nawawala at hindi pa bumabalik ang utol mo. Bakit, Pinsang Wilson? Anong dahilan yun? Ang masasamang elemento, Pinsan. May bali-balita kasi na lugar ng mga aswang ang gubat. At baka naistorbo sila sa pagdating ng mga nagpapaing ng ginto. Kaya nagalit ang mga aswang na nagkukuta doon. Pwede rin yung sinasabi mo.
Pero kahit ano pa ang dahilan, pinsan, wala akong pakialam doon. Gusto ko pa rin sumama sa'yo. Hanapin natin si Pinsang Noel. O sige, ikaw bahala. Ang totoo, pabor sa akin yun, Insan. Dahil meron akong kasama at hindi ako maiinip sa lakad ko. Kaya umuwi muna si Wilson upang maganda at kumuha ng ilang gamit na kakailanganin niya. Pagkalipas ng 1 oras ay nagbalik siya na may dalang bag. Kaya naghanda na kami para lumarga na papunta sa gubat. Pero nagpaalam kami kay nanay. Mag-ingat kayo sa lakad nyo, Alvaro. Alam kong delikado ang gagawin nyo. Pero kung ito ang paraan para makita ang kapatid mo, hindi ko kayo pipigilan. Sa kanay, sanay naman po ako sa gubat eh. Dati po akong scout ranger at sa gubat ang buhay namin. Sa kasukalan ng gubat kami si nanay. Kaya alam kong kakayanin ko manatili sa gubat. Pero kasama mo si Wilson. Ikaw na bahala sa kanya, kargo mo siya. Ayoko mag-away kami ng tiyong mo kapag may di magandang nangyari sa pinsan mo. Tia Melinda, hindi na po ako bata. Kaya alam ko po itong gagawin ko. Saka may tiwala ako kay Pinsang Alvaro. Sabi nga niya, sanay na sanay siya sa gubat. Alam ko naman yon, Wilson. Dahil may higit sa 7 buwan na dumaan sa training ng pagiging scout ranger ang pinsan mo. Naikwento niya sa akin ng mga mahihirap na training na pinagdaanan niya. Kung paano mabuhay sa gubat, ang humanap ng pagkain at tubig doon. Maging ang pakikipaglaban at pagtatago sa gubat ay may karanasan din siya. Kaya nga po alam kong ligtas ako kapag kasama ko si Pinsan. Di ba, Insan? Oo naman. Marami din akong pwedeng ikwento sa'yo, Insan. Baka sakaling magustuhan mo rin na maging isang scout ranger. Teka, Pinsan. Bakit ba umalis ka sa serbisyo mo? Ang sabi mo gusto mo yung magsilbi sa bayan natin, di ba? At maging kasangkapan ng gobyerno para sa katahimikan. Ano ba nangyari? Ay nako, mahabang kwento, Insan. Hayaan mo, sasabihin ko rin sa iyan. Pero ngayon, kailangan na nating umalis. Okay lang ba sa'yo kung abutin tayo ng gabi sa gubat? Baka bukas na tayo makabalik eh. Oo naman, Insan. Ayos na ayos lang yun. Kakaibang experience to dahil doon tayo mamamalagi sa gubat ng buong magdamag. Ang astig nun. Okay, sige. Yan ang gusto ko sa'yo eh. O Nay, alis na ho kami ni Insan. O siya, sige, mag-iingat kayo, anak. Yung ibinigay ko sa iyong kwintas, ingatan mo yung maigi. At yung billing ko, para yan sa pagliligtas sa mga taong nasa panganib at hindi para ipagyabang. Tig-isa kami ng camping bag ni Wilson. Kailangan kompleto ang mga gamit na kailangan ko para sa lakad namin. Sa pagpunta ko sa gubat, ay muli kong magagamit ang mga kaalamang natutunan ko bilang isang scout ranger. Alam kong hindi mga rebelde o terorista ang sadya ko sa gubat, kaya wala akong ideya kung ano nga ba ang maaari naming makita doon. Maliban sa mga sabi-sabi na masasamang elemento o mga aswang ang doon ay maaaring makaengkwentro. Subalit kung anuman sila ay isang bagay lang ang tiyak ko. Nakapaghanda ako. Si Wilson naman ay alam kong wala pang karanasan sa ganung bagay, kaya ako na lang ang bahalang magturo sa kanya. Habang naglalakad kami papunta sa gubat na aming destinasyon, ay muling itinanong sa akin ni Wilson ang dahilan kung bakit wala na ako sa serbisyo bilang isang scout ranger. Hindi ko naman kailangang ilihim pa sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Ipinaalam ko na rin yon kay inay. Ang dahilan ay ang babaeng aking minahal. Ang nais niya ay umalis na ako sa serbisyo. Iwanan ko na ang pagiging scout ranger dahil nga kung saan-saan ako nadidistino, kung saan merong kaguluhan, kung saan merong mga kalaban ng gobyerno at terorista, ay naroroon kami para magbantay. At para hanapin din ang mga grupong nagbabanta sa katahimikan ng bayan. Dahil nga sa pagmamahal ko sa babaeng yon, na hindi ko na binanggit ang pangalan, ay sinunod ko siya. Hindi ko muna ipinaalam ang pagre-resign ko para sorpresahin siya. Kaya lamang ako pala ang masosorpresa, Sir Blair, dahil nang makauwi ako sa bahay na aming inuupahan. Sapagkat nagli-live-in kami, ay inabutan ko ang isang lalaki na karelasyon pala niya. Sa maikling salita, ay niloloko niya ako, pinipindeho. Sa galit ko, ay muntik ko na nga mapatay ang lalaking yon
Pasalamat na lang talaga siya at hindi ko siya napuruhan. Paulit-ulit na nagsorry sa akin ang aking nobya. Pero dahil sa sobrang sakit na ginawa niya, ay hindi ko na siya nagawang patawarin. Kaya iniwan ko na lamang siya. Hindi na rin ako nakabalik pa sa serbisyo at pinili kong humanap na lang ng ibang trabaho. Yun nga, ay ang pagiging personal bodyguard ng isang kilalang politiko. Grabe! Ang sama naman pala ng nobya mo, pinsan. Ganun talaga. Pero natanggap ko na yun. Nangyayari naman talaga yun eh. Lalo na kapag LDR kayo. Ano? LDR? Ano ba yun? Long distance relationship. Kapag magkalayo ang dalawa, minsan, di naiiwasang mahulog sa tukso. Pero ikaw, bakit nakaya mong di magkaroon ng iba? Insan, puro mga barako ang kasama ko pag nadidistino kami sa malayo. Paano ako makakahanap ng iba? Saka ang focus namin sa trabaho. Dahil nga hindi madali ang operasyon na napupuntahan namin. Kung sa bagay, pero malay mo, may makita kang masigit pa kesa sa babaeng nanloko sa'yo, di ba? Kung talagang darating ang para sa akin ay darating yun. Pero sa ngayon ang kailangan muna natin gawin ay matapos tong mission natin. Dapat matagpuan natin si Noel sa lalong madaling panahon. Sa pagbabalik natin sa bahay, kailangan may maganda tayong balita kay nanay. Nasa gitna na tayo ng gubat, insan. Kakaiba ng lugar na kinaroroonan natin. Matataas na mga puno at makakapal na mga damo. Teka. Parang may naririnig na rin akong lagaslas ng tubig ah. Hala, parang malapit na tayo sa ilog. Tama ka. Mukhang malapit na nga tayo sa ilog. Kung ganun ay nasa tamang lugar tayo. Dahil ang sabi nga ay sumama si Noel sa mga dayo na naghahanap ng ginto. At sa ilog ang destinasyon nila para magpanin ng buhangin sa ilog. Posibleng sa lugar na ito yon. Sundan na lang natin ang ingay ng tubig para makarating tayo sa ilog. Tara, insan! Ipinagpatuloy namin ni Wilson ang paglalakad hanggang nakarating kami sa lugar na malapit sa malaking ilog. Malinaw at tila kay sarap maligo sa ilog na aming nakita. Nang hahalina ang tubig, lalo na't nakakaramdam ako ng init dahil sa paglalakad. Mukhang masarap maligo at magbabad sa ilog na to, insan ha. Tara, maligo na muna tayo. Huwag muna, insan. Bakit? Dahil ba pagod tayo at baka mapasma? Masarap nga maligo para matanggal ang pagod natin habang pinagpapawisan tayo. Hindi yun, insan. Kundi bago lang tayo sa lugar na to, hindi pa natin alam kung ano bang meron sa lugar na to. Mahirap na ba? Baka mamaya kung mapano tayo dito eh. Kaya siguro bukas na lang tayo maligo. Kailangan muna nating magmasid at makiramdam sa paligid. Sa isang banda, Sir Blair, tama naman ang sinabi ni Wilson. Dahil hindi namin batid kung anong meron sa gubat na yon. Kaya nga mas mainam kung mag-iingat kami. Baka pati kami ay mawala rin. Masasayang ang lakad namin ng pinsan ko. Kaya minarapat naming magpahinga na lang muna. Humanap kami ng isang lugar kung saan kami magpapahinga bago namin ipagpatuloy ang aming pakay. Samantala, habang nagsisimula na naming galugarin ang gubat para hanapin ang kapatid kong si Noel, ay nagkaroon naman ng hindi inaasahang bisita si nanay. Nagpunta sa bahay namin si Nicolas. Hinahanap mo ba ang anak ko, Nicolas? Oo, Aling Melinda. Nasaan ang hambog mong anak, ha? Si Alvaro. Sandali nga. Ano bang kailangan mo sa anak ko? May atraso siya sa akin. Wala siya rito. Gusto mo pang itago ang anak mo, ha? Bakit, Aling Melinda? Naduduwag na ba siya? Hindi kailanman maduduwag ang anak ko. Lalo na kung sa kagaya mo lamang. Iba rin palang tabas ng dila na matandang to eh. Baka di mo kilala ang kaharap mo. Kilalang kilala kita, Nicolas. Dahil minsan ka na rin nakainkwentro ni Noel. Pareho kasing epal ang mga anak nyo. Kaya nga tama lang na nawala si Noel. Malamang di na makakabalik pa yun. Kung nasan man yun ngayon. Baka inuuod na yun. Hoy, Nicolas. Kung wala kang sasabihing maganda, pwede bang umalis ka na lang? Ayokong makita ang pagmumukha mo. Bakit, Aling Melinda?
Hindi niyo matanggap ang sinabi ko na malamang ay hindi na makakauwi pa ang anak mo si Noel at inuud na. Huwag mo nang hintayin maging bastos pa ako sa'yo. Kaya pwede ba lumayas ka na? Lumayas ka! Teka lang. Hindi pa nga kami nagkakaharap ni Alvaro eh. Sabi ko nga may atraso siya sa akin. Kaya dapat ko siyang makaharap. Bingi ka ba? Sinabi ko nga sa'yo na wala dito si Alvaro dahil meron siyang pinuntahan. Saan naman siya nagpunta? Bakit gusto mong malaman? Hindi ko sasabihin sa'yo. Lumayas ka na. Layas! Layas! Sandali, huwag niyo akong itulak. Ano ba tanda? Huwag mo akong itulak sabi. Aba, makulit ka. Ayaw mo akong tigilan ha. Eh di magtulakan tayo. Hayop ka. Tinulak mo ako. Hindi ako makatayo. Napilayan yata ako. Unang hiya ka, Nicolas. Napakahayop mo. Hayop ka! Kasalanan mo eh. Ikaw nagpasimula. Gumanti lang ako sa'yo, tanda. Hayop ka. Hindi mo na nirespeto ang matandang kagaya ko. Makulit ka eh. Kaya tama na sa'yo yan. Iniwan na ni Nicolas ang nanay ko na nakasalampak sa lupa, pero pilit niyang kinaya na tumayo kahit nahihirapan. Napakahayop mo, Nicolas. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Pagdating ng anak ko, manghihiram ka ng mukha sa aso. Dahil nasa gubat ako ng sandaling yon nang nagtungo ko sa bahay ni Nicolas, kaya walang nagtanggol kay nanay. Samantala, natuntun namin ni Wilson ang lugar na malapit sa ilog kung saan ginawa ng grupo ni Noel ang pagpapaning ng buwangin para humanap ng butil ng ginto. Insan, tignan mo mga to. May pala, may asarol, at may tila batya na gawa sa aluminum. Malamang, yan ang mga gamit ng grupo ni Noel. Tama ka, Insan. Ito nga mga gamit nila. Saka ito, may mga tsinelas din na naiwan dito. Kung nandyan ang kanilang mga tsinelas, malamang may tumampot sa kanila. Kaya naiwan ang mga sapin nila sa paa. May ibang nila lang na gumawa ng masama sa kanila. Humanda ka, pinsan. Maging alerto ka. Insan naman, tinatakot mo ba ako? Hindi, Wilson, hindi kita tinatakot. Kundi pinaghahanda lamang kita sa posibleng mangyari dahil hindi natin alam kung ano bang meron sa lugar na to. Lalo na't papalubog na ang araw, maya-maya lang magsisimula ng kumagat ang dilim. Nang magsimula nang kumagat ang dilim, nagbalik na kami sa lugar na maaari naming pagpalipasan ng gabi. Doon yun, sa may magkatabing malaking puno. Hindi ko alam kung anong pangalan ng punong yon, subalit magiging proteksyon namin yon ni Wilson sa magdamag na lilipas. Inilabas ko sa aking dalang camping bag ang isang ilawang digaas na siyang magiging tanglaw namin. Inihanda ko rin ang dala kong camping knife na maaari naming maging proteksyon sa anumang hayop na maaaring umatake. Ganon din si Wilson, inihanda niya rin ang isang punyal para gamiting sandata. Kumain na muna kami nang dala naming pagkain. Bukas ay ipagpapatuloy namin ang paghahanap sa gubat na posibleng kinaroroonan ni Noel dahil malakas ang kutob kong buhay pa ang kapatid ko. Ngayong tapos na tayong kumain, Wilson, maaari ka na matulog. Mukhang di naman ako basta-basta makakatulog dito, Insan. Bakit naman? Pagod tayo sa maghapong pag-iikot, kaya madali ka makakatulog. Kaya lang di ako sanay matulog sa ganitong lugar eh. Iidlip lang siguro ako. Tama yun, kahit idlip lang gawin mo. Dahil bukas pagliwanag ay hindi pa tayo maaaring umuwi. Ipagpapatuloy natin ang pag-iikot dito sa gubat. Alam kong may iba pang lugar tayong maaaring makita at madiskubre dito na maaaring maging susi para malaman natin kung nasan si Noel. Sana nga boy pa si Pinsan, no? Para hindi naman masayang ang pagpapakahirap natin. Napanaginipan siya ni nanay at sa panaginip ni nanay buhay siya. Kaya yun ang gusto kong paniwalaan. Sinikap ni Wilson na makaidlip, samantalang ako naman ay hindi rin dalawin ng antok. Pero habang nakasandal ako sa puno ay ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit kong inapuhap ang antok. Nais ko ring makatulog dahil bukas ay magiging abala kami uli. Maya-maya pa ay nakaramdam na nga ako ng antok.
Pilit nang hinihila ang aking mga mata upang ganap nang makatulog. Kaya lang, nakaramdam ako ng mga yabag at kaluskos. Dahil naalimpungatan ako, ay alertong hinagilap ko ang camping knife na dala ko. Bukod sa bahagyang pagkagulat na naramdaman ko, ay nakaramdam din ako ng may kakaibang init mula sa suot kong medalyon. Uminit ang aking dibdib kung saan ang medalyon ay nakatapat. Anong ibig sabihin ng pag-iinit ng medalyong suot ko? Dahil sa paggalaw-galaw ko ay nagising na rin si Wilson. Nakita niya na tila hindi ako mapalagay. Insang Alvaro, bakit? Ano ba nangyayari? Ba't nakatayo ka dyan at anong hinahanap mo at palinga-linga ka? Wilson, may naramdaman akong kakaiba sa paligid natin. May kakaiba ring ipinapahiwatig ang suot kong medalyon. Ano? Medalyon? Oo, ang medalyon na ibinigay sa akin ni nanay. Hindi ito pangkaraniwan, insan. Kaya alam kong may kung anong nakamasid sa atin. Nakahanda ako, pinsan. Kung ano man ang lalapit sa atin, pagtulungan nating harapin. Hindi ako natatakot sa kanya. Tama ka. Hindi tayo dapat pangunahan ng takot dahil kadalasan, takot ang nakakasira ng ating mga plano sapagkat nawawala ang ating lakas para lumaban kapag naunahan ng takot. Nag-uusap kami ni Wilson nang makarinig kami ng atungal ng kung anong hayop. Subalit ramdam kong hindi yung pangkaraniwang hayop gubat lang, kundi higit pa sa hayop na posibleng meron sa gubat na yon. Malakas ang atungal na aming narinig. Kaya laking gulat ko nang biglang napalundag si Wilson sa aking likuran dahil nagulat siya sa malakas na atungal. Insan! Ano yun? Hindi ko rin alam. Teka, sandali lang. Ano ba nangyari sa'yo? Bigla ka napunta sa likuran ko. Oh, tignan mo nga. Nanginginig pa ang katawan mo. Natatakot ka ba, insan? Hindi. Nagulat lang ako. Hindi ka natatakot ng lagay na yan, ha? Nanginginig ka na nga eh. Akala ko ba matapang ka? Kanina lang kung ano-ano sinasabi mo na kaya mong humarap sa kahit na anong hayop na makikita natin dito, pero ngayon, bigla yatang nabagang buntot mo, insan, ha? Hoy, hindi matapang yata ako. Ipakita mo, insan. Huwag ka magtago sa likod ko. Akala ko pa naman magiging partner kita para lumaban sa makakaengkwentro natin dito sa gubat. Mukhang una ka pa yatang tatakbo eh. Hindi Kaya kong lumaban, insan. Kung nasan ka mang umatungal ka, lumabas ka. Huwag ka magtago sa dilim. Harapin mo ako. Lumabas ka sa pinagtataguan mo. Labas! Hindi ko alam kung hahanga ba ako o matatawa sa ikinikilos ng pinsan kong si Wilson. Ramdam kong kinakabahan at nanginginig siya, pero para lang wag ko sabihing naduduwag siya, ay nilakasan niya ang kanyang loob. Subalit talagang ikinagulat ko ang sumunod na nangyari dahil mukhang hindi nagbibiro ang nilalang na kanina lang ay umaatungal, kundi nagpakita ito at lumabas sa kanyang pinagtataguan. Hindi ito hayop na naninirahan sa gubat. Kakaiba ang anyo nito. Isang nilalang na katulad sa isang nakatayong baboy ramo na may nakalitaw at mahahabang pangil. Isa itong uri ng aswang na kung tawagin ay harimudon. Isa siyang aswang na hindi pangkaraniwan dahil may pambihirang lakas ito na kayang pumatay ng kapwa aswang. May alam ako sa iba't ibang uri ng aswang dahil sa pagiging scout ranger ay may mga lugar kaming na destinuhan na may mga aswang din. Minsan na rin akong nakaengkwentro ng pangkaraniwang aswang, subalit iba ng sandaling yon dahil kakaibang uri ng aswang ang nakaharap namin ni Wilson. Patuloy ito sa pag-atungal na tila nagwawala na handang atakihin kami. Insan, anong gagawin ko? Baka lumapit siya sa akin. Akong bahala dyan, Wilson. Hindi ko siya uurungan. Dahil sa takot ay muling nagtago sa likuran ko si Wilson. Kaya ako ang humarap sa aswang. Umangil ito at halos ilabas ang lahat ng kanyang ngipin para takutin ako. Yun nga lang, nagkakamali siya dahil hindi ang kagaya ko ang kaya niyang takutin. Humanda ako sa kanyang gagawing pagsalakay. Maliit lang ang camping knife na dala ko, pero ang mahalaga ay may sandata akong maaaring gamitin. Kaya nang umatake sa akin ang harimudon, ay agad kong ibinaon sa kanyang tagiliran ang sandatang hawak ko. Ramdam ko
ang pagbaon ng patalim sa katawan ng aswang. Lalo itong umatungal dahil nasaktan. Naghanda siya para muli akong balikan, kaya lalo akong naging alerto. Hindi ako makapapayag na tapusin niya ako ng ganun-ganun na lamang. Sayang lang ang mga naging pagsasanay ko bilang isang scout ranger kung basta na lamang akong matatalo ng ganung kadali. Hindi lang kami sinanay para sa mga terorista, kundi maging sa mga hindi inaasahang panganib na maaari naming makasagupa sa loob ng gubat. Muli itong umatake, subalit nakipagsabayan na ako sa kanya. Nang umatake siya sa akin, ay yumuko ako, kaya lumagpas siya. Mabilis naman akong kumilos at sumakay ako sa kanyang likuran. Umibabaw ako sa likod ng halimaw habang nakahawak sa kanyang leeg, kaya lalong nagwala ito dahil ang kanyang kalaban ay nakasakay sa kanyang likuran. Maigpit ang pagkakahawak ko sa likuran ng aswang na harimudon. Pilit niyang ipinipilig ang kanyang katawan upang alisin ako at ihulog. Subalit higit pa sa kapit ko ang ginawa kong pagkakahawak sa aswang. Kaya habang nakasakay ako sa likod ng halimaw ay ginamit ko ang patalim upang paulit-ulit na ibaon yun sa may batok ng aswang. Tumitilamsik ang dugo sa bawat saksak na ginagawa ko sa batok ng aswang. Subalit sadyang malakas pa rin ito, tila hindi nangihina. Kaya sinikap kong atakihin naman ng saksak sa iba pang bahagi ng katawan. Habang nakasakay ako sa likod, ay pilit kong inaabot ang kanyang mga mata. Yun ang naisip kong paraan. Dapat kong masaksak ang kanyang mga mata upang hindi na ito makakita. Hanggang pilit kong inabot yun at ibinaon sa isang mata ang hawak kong patalim. Lalong pumalaw ang harimudon na hirap nang makakita dahil nabulag na ang isang mata. Nagpasuray-suray ito na tila nawalan ng panimbang dahil iisang mata na lamang ang nagagamit niya. Saglit pa ay nabuwal ito dahil nawalan ng balanse. Bumagsak ako sa lupa dahil sa pagkakabuwal ng aswang. Agad akong tumayo at inatake ko ang isa pang mata ng harimudon. Bigla na akong sinakmal ng kanyang malaking bibig na may matatalas na ngipin. Buti na lamang at nakaiwas ako. Agad kong itinarak ang hawak kong patalim sa isa pang mata ng aswang. Pumulandit ang masaganang dugo mula sa mata nito nang itarak ko ang hawak kong patalim. Buhay pa ang aswang. Subalit hindi na ito makatayo dahil ganap nang nawalan ng paningin. Kung tatayo man siya ay natutumba dahil tuluyan lang ang nasira ang balanse. Kaya nakita kong gumagapang ito para lamang makalayo. Insan! Mukhang gusto pa niya makatakas oh! Gumagapang siya papunta sa kasukalan! Hayaan na natin siya. Ang mahalaga, ligtas na tayo sa aswang na yan. Pero Insan, buhay pa siya! Sa dami ng saksak na ginawa ko sa katawan niya, siguro naman hindi na makakaligtas yan. Kaya mamaya lang, tuluyan ang manghihina ang katawan niya at tuluyan na siyang mamamatay. Ganun nga kaya mangyari. Pero Insan, paano kung hindi? Paano kung gumaling ang sugat niya? Di ba may mga ganung aswang kung saan gumagaling ang kanilang mga sugat? Napaisip ako sa sinabi ni Wilson. Napatingin ako sa gumagapang na aswang papunta sa damuhan. Pero hindi ko na tumahabol pa dahil nang makarating sa masukal na lugar ay bumilis ang kanyang paggapang. Mukhang tama nga ang sinabi ng pinsan ko. Paano kung kayang pagalingin ng aswang ang sugat na nilikha ko? Mukhang sa lohikang yun ay sumablay ako. Posibleng ang ganun ang gawin ng aswang harimudon hanggang sa hindi ko na siya makita pa sa damuhan dahil tuluyan na itong nawala. Samantala, habang may aswang akong nakakaengkwentro sa gubat ay wala akong kaalam-alam na may nangyayari din pala kay nanay habang nag-iisa siya sa bahay. Kanina pa parang may kumakalahig sa bubong ng bahay. Ibang pakiramdam ko. Palagay ko'y isang aswang yan. Pero hindi ako dapat matakot. Wala pa naman si Alvaro. Sige. Mabuti pa ilalabas ako ng kwarto at bababa sa kusina. Kailangan kong makakuha ng kahit na anong sandata na magagamit ko. Naglakas loob si nanay na lumabas ng kanyang kwarto. Sa kusina ay kinuha niya ang isang nakasuksok na itak sa dingding. Pinahira niya ng suka
na pinagbabaran ng bawang ang talim ng itak. Alam niyang makakatulong yun kapag nataga niya ang aswang ay matindi ang magiging sugat. Huwag kang magkakamali na magpakita sa akin, aswang ka. Dahil may paglalagyan ka. Nagbantay si nanay sa tabi ng bintana. Alam niyang gagawa ng paraan ng halimaw upang makapasok ito sa loob ng bahay. Hindi nga siya nagkamali dahil nakita niya ang bahagyang bumukas ang takip ng bintana. Lumabas doon ang isang mabalahibo at mahabang braso ng aswang na may matutulis na kuko ang mga daliri. Sige, ilabas mo pa ang kamay mo, hayop ka. O kaya ang buong katawan mong ipasok mo dyan sa bintana para matuluyan na kita. Nagpatuloy ang unti-unting paggapang ng aswang papasok ng bahay na dumaan sa bintana. Nang halos kalahati na ng katawan ng nakapasok ay sinugod na to ni nanay at inunday ng taga. Tinamaan ang braso nito kaya lamang hindi yun naputol kundi lumikha lamang ng sugat. Dinig na dinig niya ang palahaw ng aswang dahil sa matinding sakit. Sanhi yun ng suka at bawang na ipinahid niya sa talim ng itak. Napasilip siya sa bintana at nakita ni nanay na kumaripas ang aswang papalayo. Kaya nakahinga siya na maluwag. Pero alam niyang hindi pa doon natatapos ang panggugulo sa kanya ng aswang. Dahil nasaktan niya ito, ay tiyak na babalikan niya si inay sa ibang pagkakataon. Pero ang mahalaga ng mga sandaling yon ay walang masamang nangyari sa kanya, kundi nagawa niyang labanan at paurungin ng aswang na may masamang plano. Sa gubat naman na kinaroroonan namin ni Wilson ay tumahimik na rin ang paligid. Hindi na nagbalik ang harimo doon na umatake sa amin. Nagsimula na ring magbukang liwayway kaya ang araw ay sisilip na. Bumalik kami ng pinsan kong si Wilson sa lugar na aming pinagpahingaan. Kapag ganap ng nagliwanag ay babalik kami sa may ilog para ipagpatuloy ang paghahanap sa nawawala kong kapatid. Nang nagliwanag na nga ay inaya ko na si Wilson upang bumalik kami sa may ilog at nang naroon na kami ay inabutan namin ang isang batang baboy ramo na umiinom ng tubig. Dahan-dahan lang ang pagkilos, insan. Merong umiinom na batang baboy ramo. May pinaplano ka sa kanya, insan? Oo, masarap ang karne ng baboy ramo dahil nakatikim na ako niyan nung aktibo pa ako sa serbisyo. Paano natin huhuliin yan? Basta, akong bahala. Bukod sa aking camping knife ay may iba pang kutsilyo kong dala kaya kinuha ko yun upang asintahin ang baboy ramo. Patatamaan ko sa bandang leg kaya inasinta ko ng mabuti sa kabuon lakas na tinarget ang batang baboy ramo. Bullseye, tinamaan ko sa leg ang batang baboy ramo. Astig, insan! Ang galing mo! Sapol! Sabi ko naman sa iyo akong bahala, di ba? Teka, uy! Mukhang tatakas yung baboy ramo! Ano pang ginagawa natin? Tara, sundan natin siya. Tsak na manghihina yan dahil mauubusan ng dugo. Kaya may uuwi tayong karne. Sinundan namin ni Wilson ang batang baboy ramo. Malayo-layo rin ang narating nito. Hanggang sa makita namin na pumasok ito sa isang masukal na lugar na may makakapal na halaman. Hindi namin tinantanan at sinundan pa rin namin. Nakita namin na pumasok ito sa isang kuweba na natatakpan ng mga makakapal na halaman ang bukana. Anak ng putya, pumasok sa kuweba, insan. Susundan pa ba natin? Wag. Di na muna. Ibang nararamdaman ko, insan. Nag-iinit din ang suot kong medalyon, no? May kakaiba. May masamang elementong nagpapainit ng medalyon. Pero isang batang baboy ramo lang ang inaabol natin. Oo nga, pero may kakaiba sa batang baboy ramo na yun. Huwag kang gagalaw. Dito lang muna tayo sa kinaroroonan natin. May hihintayin tayo. Ano? Anong hihintay natin? Alam kong may lalabas mula dyan sa kuweba na pinasukan ng batang baboy ramo. Mga ilang minuto rin kaming naghintay. Maya-maya nga ay may lumabas na isang matandang lalaki. Nasa 60 na ang edad nito at namumuti na ang mahabang buhok na hanggang balikat. Maitim ang palibot ng kanyang mga mata. Palinga-linga ito na tila may hinahanap. Nanatili naman kami ng pinsan ko sa aming pinagkukublian. Wala kaming imikan
dahil importanteng hindi kami makalika ng kahit na anong ingay. Dahil tiyak na maririnig kagad yun ng matandang lalaki. Lalo naming ikinagulat ay nang biglang magbago ang anyo ng matandang lalaki. Naging isang uri ito ng aswang. Kung hindi ako nagkakamali, ay kauri siya ng aswang na harimudon na nakainkwentro namin ni Wilson sa gubat na yun. Pagkatapos nitong umatungal ay tumakbo ito sa direksyon na malayo sa kinaroroonan namin. Hindi ko akalain na kahit araw ay nagagawang magbago ng anyo ng aswang na yon. Siguro dahil nasa gubat siya at alam niyang walang sino mang basta makakakita sa kanya. Yun nga lang, naroon kami ni Wilson kaya nakita namin ang pagbabago niya. Insan, katulad siya ng aswang na nakalaban mo ah. Tama ka. Namamahay sila sa gubat na to. Yun ang ibig sabihin ng nakita nating batang baboy ramo. Tama ang hinala ko. Hindi totoong baboy ramo ang sinundan nating hayop, kundi isang batang aswang. Ha? May mga aswang nga pala dito sa gubat? Tama ka, pinamumugaran ito ng mga aswang. At may kutob akong may kinalaman ng mga aswang sa pagkawala ni Noel. Anong gagawin natin? Paano natin makikita si Insan? Yan din ang pinag-iisipan ko, Wilson. Kailangan muna natin bumaba sa gubat. Ano? Uuwi na tayo? Oo. Dapat mas maayos ang ating plano para harapin ang mga aswang na harimo doon. Insan, tignan mo yung mga gamit na nagkalat sa labas ng kuweba oh. Napatingin ako sa mga gamit na nagkalat na itinuro ni Wilson. Mga gamit yun ng tao at meron ding gamit sa pagpapaning ng ginto. May pala, malaking batya at martilyo na pandurog ng bato gaya ng nakita namin sa may ilog. Tama nga ang kutob ko. Posibleng nasa loob ng kuwebang yan si Noel. Biyag sila ng mga aswang. Pero bakit sila biniyag? Anong kailangan nila? Ang mga aswang lang ang makakasagot sa tanong mong yan. Pero sa ngayon ang mahalaga ay may nakita tayong katibayan na nasa lugar na to ang kapatid ko at ang mga kasama niya. Hindi na namin kailangan magtagal pa sa gubat. Importanteng makabalik muna kami sa kapatagan. Lalo pang mapaghandaan ang gagawing pagtugis sa mga aswang na nagkukuta sa gubat. Kaya sinimulan na naming maglakbay pabalik sa kapatagan. Naghiwalay na kami ng landas ni Wilson dahil kailangan niya nang umuwi muna. Isang araw lang ang paalam niya sa kanyang magulang, kaya tiyak na hahanapin na siya. Ako naman ay nagdiretso na sa bahay namin. Sarado ang bahay nang dumating ako. Hindi nakakandado ang pinto sa labas, kaya ibig lang sabihin ay may tao sa loob ng bahay. Dahil alam kong buksan yun, kahit na nakakandado, kaya hindi ko na inabala pang tawagin si nanay. May sinundot lang ako sa pinto para ito ay mabuksan. Sa pagtulak ng pinto upang buksan yun, ay naroon sa may pinto si nanay at may dalang itak at inundayan ako para tagain. Nay, wag! Ako to si Alvaro, ang anak nyo! Hindi ikaw ang anak ko. Hindi ako naniniwala. Aswang ka. Isa kang aswang. Ano bang aswang sinasabi nyo, Nay? Ako to si Alvaro! Huwag mo kong lilangin. Isa kang aswang. Nagpapanggap ka lang na ikaw si Alvaro. Kinopya mo lamang ang kapangitan niya. Nay naman, ano bang pangit na sinasabi nyo? Hindi naman ako pangit ah. Tumigil ka. Isa kang aswang. Alam ko nililinlang mo lang ako. May masama kang plano sa akin. Sige, subukan mo lumapit sa akin at tatagpasin ko ang ulo mo. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo? Ang sabi ko, ako to si Alvaro. Ito, tignan nyo ang medalyong suot ko. Di ba ikaw nagbigay nito sa akin? Medalyon? Sa akin nga galing yan. Diyos ko, ikaw nga. Ikaw nga ang anak ko. Ikaw nga si Alvaro. Ay, nako. Salamat naman na pinagkatiwalaan nyo na rin ako. Akala ko tutuluyan nyo na ako eh. Naniniguro lang ako, anak. Dahil baka mamaya pasukin ako ng aswang dito. Ba't ba dito ka na? Nakita mo na ba ang kapatid mo? Natagpuan mo na ba siya? Di pa po, Nay. Pero may kutob akong naroon siya sa isang kuweba at biniyag ng mga aswang. Aswang? Kung ganon, naroon nga sa gubat ang mga aswang. Doon sila namumugad. Opo, Nay. At babalik ako ron. Kailangan ko lamang umuwi muna dito upang lalo pang paghandaan ang gagawin kong pagsalakay sa mga nilalang na yon.
Pero teka lang po, ano po ba nangyari sa inyo? Bakit kanina lang ayaw niyo akong paniwalaan na ako si Alvaro at pinipilit niyo na isa akong aswang? May nangyari po ba dito habang wala ako sa bahay? Naupo si nanay sa pahabang upuan na yari sa kawayan. Humugot ng malalim na buntong hininga. Saka nagsimulang magkwento. Oo, Alvaro. May hindi inaasahang pangyayari habang nasa gubat ka, anak. Pinakinggan ko ang sinabi ni nanay. Ikinuwento nga niya sa akin ang pagsalakay ng aswang na ibig pang manira ng bahay. Napahanga ako sa kwento ni nanay dahil nagawa pala niyang sugatan ng aswang na umatake sa kanya. Buti na lang at talagang ligtas siya. Kundi baka hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil wala ko dun nang umatake ang aswang. Noon ko lang nalaman na may taglay palang katapangan si nanay. Marahil sa kanya ako nagmana ng katapangan. Pero nagtaka rin ako kung bakit may aswang na umatake sa kanya. Kaya naikwento niya rin sa akin na bago pa may aswang na umatake ay nagpunta muna sa bahay namin si Nicolas at hinahanap ako at nagkasagutan sila ni nanay. Napaisip ako na di kaya ay may kinalaman si Nicolas sa aswang na umatake. Hindi ko hahayaang ulitin ni Nicolas ang ginawa niyang pagsugod sa bahay. Dapat ko siyang makausap pero hindi muna sa pagkakataong yon. Pagod ako at kailangan muna magpahinga. Nagugutom rin ako kaya naghalukay ako ng pagkain sa kusina. Buti na lamang at may luto si nanay. At dahil sa tindi ng gutom ko ay nilantakan ko yon. Nang sumunod na araw ay sinadya ko si Nicolas para kumprontahin sa ginawa niyang pagpunta sa amin at pakikipagsagutan kay nanay. Bukod dun ay ibig ko ring siguraduhin kung may kinalaman nga ba siya sa aswang na nakaengkwentro ni nanay. Hindi na ako nagpaalam pa kay nanay. Binigtas ko ang daan papunta sa bahay ni Nicolas. Alam kong may galit siya sa akin kaya pinaghandaan ko rin ang pagpunta sa bahay niya para humarap sa kanya. Mahirap nang maisahan ako. Isa yun sa natutunan ko sa pagiging scout ranger. Dapat nakahanda palagi at laging buo ang loob sa anumang pagkakataon. Sapagkat mahirap nang maisahan at maunahan, dapat ako lagi ang mauuna at makakaisa. Bago ang bahay ni Nicolas ay may malaking puno ng akasyang madadaanan kaya huminto muna ako doon para magpahinga. Pero mula sa malaking puno na kinaroroonan ko ay tanaw ko ang bahay ni Nicolas. Kaya lamang habang nakatanaw ako sa bahay nila ay nakarinig ako ng boses mula sa aking likuran. Pamilyar sa akin ang boses na yon. Anong ginagawa mo rito, Alvaro? Nicolas? Bakit ganyan ang itsura mo? Nagulat ba kita? Hindi mo ba inaasahan na makikita kita? Hindi. Saka ba't naman ako magugulat sa'yo? Nakakagulat ba ang itsura mo? Mas nakakatawa nga ang itsura mo kesa nakakagulat. Nang iinis ka ba? Hindi ako nang iinis, Nicolas. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Naninigtik ka, no? Siguro may gagawin kang masama. Gagantihan mo ako? Ba't ko naman gagawin yun sa'yo? Saka isa ka lang namang pipitsuging bubwit. Hayop ka. Talagang iniinis mo ako. Kung mainis ka man, ano bang gagawin mo, ha? Alam ko naman na di mo ako kaya. O ano? Kakasa ka? Kaya mo ko? Hambog ka talaga. Gusto ko lang iganti ang kapatid kong si Noel. Dahil alam kong kinakaya-kaya mo siya. At nakatikim ng pambubuli sa'yo. Lugar namin to, Alvaro. Lupa namin ang tinatapakan mo. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Kung ayaw ko, talagang pinipikon mo ko, ah. Hep hep! Hindi pwede sa akin ang yabang mo, Nicolas. Habang nagtatalo kami ni Nicolas at nagkakaroon ng konting inisan, ay naramdaman kong may dumating papalapit mula sa aking likuran. Matanda ang boses, pero buo yun at malakas. Anong nangyayari dito? May gusto bang manakit sa'yo, Nicolas, apo? May nagmamagaling lang po, Lolo Percival.
Nagyayabang-yabangan. Ano bang kailangan mo sa apo ko, ha lalaki? Napalingon ako sa pinagbulan ng boses. Bahagya akong natulala at talagang nagulat nang mapagsino ko ang matandang lalaki na lumapit sa amin ni Nicolas. Hindi ako maaaring magkamali. Tandang-tanda ko ang itsura niya. Siya ang lalaking lumabas mula sa kuweba nang habulin namin ni Wilson ang batang baboy Ramo. Siya yun na naging isang aswang harimudon dahil nga nakita ko siya ng malapitan, kaya di ko maiwasang mapatitig sa kanya. May problema ba, lalaki? Bakit ganyan kumakatingin ka sa akin? Ano bang gusto mo mangyari? Wala po, wala. Bigla kong tumiklop. Hindi dahil natakot ako sa kanya, kundi ayoko lang na may hindi magandang mangyari kung magpapakita ko ng yabang o katapangan sa kanya. Lalo na't alam kong hindi yun ang tamang pagkakataon para kumprontahin ko siya. Dahil nalalaman ko ang tungkol sa pagkatao niya. Dahil napansin ni Nicolas ang biglang pagbaba ng aking tono, kaya lumabas ang kayabangan niya. Oh, akala ko ba kaya mo ko? Kanina lang tinatanong mo ko kung kakasa ko sa'yo. Bakit ngayon? Para kang halamang makaya na biglang tumiklop. May ginawa ba siya sa'yo, apo? Sabihin mo lang at ako ang gaganti. Huwag ka mag-alala, Lolo Percival. Hanggang yabang lang naman ang kaya niyang si Alvaro eh. Alam mo namang ayaw na ayaw kung nadedehado ka, apo. Kaya kung merong problema, sabihin mo lang sa akin. Siguro naman, hindi ka na magtatagal pa rito, ha? Umalis ka na, Alvaro. At siguro narinig mo ang sinabi ng Lolo Percival ko. Minsan lang siya pumupunta rito. Kaya kapag nandito siya, hindi siya papayag na makita akong naaargabyado. Kung magyayabang ka pa rin sa akin, siya na ang bahala sa'yo at siguradong hindi mo magugustuhan ang kaya niyang gawin sa'yo. Lalong yumabang si Nicolas nang dumating ang kanyang lolo. Ang lolo niya, na isa palang aswang. Kung aswang ang lolo ni Nicolas, posibleng isa rin siyang aswang. Pero bakit wala siyang ipinapakitang anuman sa akin kapag nagtatalo kami? O baka naman paraan lang niya yon na magkunwari na pangkaraniwan lamang. Naisip ko tuloy ang sinabi ni nanay tungkol sa aswang na sumugod sa aming bahay. Malakas ang pakiramdam ko na posibleng si Nicolas yun. Kaya lang wala akong nakitang sugat sa katawan niya. Ayoko nang mapunta sa kung saan ang naging pagtatalo namin ni Nicolas. Hindi ko rin gusto na naroon ng kanyang lolo Percival, kaya nagpasya kong umalis na lang muna. Alam kong pinagtatawanan nila ako, pero hindi na yun mahalaga. Ang kailangan ko ay makapaghanda, lalo na't alam ko na kung sino ang tunay na kaaway. Dahil sa aking natuklasan tungkol sa aswang na harimudon na nakita namin sa gubat, ay lalo kong kailangan ang paghahanda. Hindi sapat ang camping knife na ginagamit ko, kaya nagdala ko ng baril, pana at pampasabog, mga sandatang aking naitago at gagamitin ko para tugisin ang mga aswang sa gubat. Babalik ka sa gubat, anak? Opo, Nay. Dahil hindi pa po tapos ang misyon ko. Hindi ko pa natutupad ang ipinangako ko sa inyo na iuuwi ko ng buhay si Noel. Kagabi lang ay napanaginipan ko siyang muli. Kaya alam kong buhay pa siya. Hindi pa nagsisinungaling ang panaginip ko, Alvaro. Isang katangian ko yon nung bata pa ako. Yun nga lang, hindi kayang ituro ng panaginip ko kung saan lugar. Sa gubat na yun, Nay. Kaya nga babalik ako ron. Siyempre, sasama uli ako sa'yo, pinsan. Biglang sumagot si Wilson na kararating lang. Nagpunta uli ito sa bahay namin at planong samahan uli ako sa gubat. Gusto mo bang itaya na rin ang buhay mo? Pinsan, yun na lang ang maitutulong ko. Kaya kailangan sumama ako, isa pa. Wala namang problema sa magulang ko eh. Katunayan nga may binigay pa sa akin si tatay na magagamit ko raw laban sa aswang. Ha? Ano yan? Isang tungkod na kahoy? Hindi to basta-basta tungkod lang, pinsan. Nahahati sa gitna ang tungkod na to. Tignan mo. Hinugot ni Wilson ang kalahati ng tungkod at naputol yun.
Lumitaw sa kalahati ng tungkod ang matulis na bakal na nakapaloob sa tungkod na kahoy. Katulad dito ng isang malaki at mahabang ice pick. Aba, ayos siya na. Ang angas ah. Ang sabi ni tatay ay may kakaiba sa tungkod na to. Ang matusok nito ay napaparelisa ang katawan ng ilang minuto dahil sa orasyon na meron na to. Kung ganun talaga mapapakinabangan mo yan, insan. Tama ka. Kaya malaki ang may tutulong ko sa'yo. Salamat, insan. Maraming salamat. Hindi ka na ngayon dadagain kapag may nakaengkwentro tayong halimaw sa gubat. Dahil alam kong magiging buo na ang loob mo at madaragdagan ang tapang mo. Dahil sa espesyal na tungkod na bigay sa'yo ng tatay mo. Tama ka, insan. Dahil alam kong may sandata ako para labanan kahit pa ang aswang nahari mo doon na nakaharap mo. Kaya sa susunod na umatake siya sa atin, kahit mag-isa na lang akong harap sa kanya, tsaka kakayanin ko. Hindi siya sasantoy ng tungkod ko. Hindi na nga kami nagtagal pa ni Wilson. Kung naging handa kami nung unang nagpunta sa gubat, ay doble ang ginawa kong paghahanda ng pagkakataong yon. Dahil titiyakin kong magagawa na naming makita at makuha si Noel. Na ayon nga kay nanay ay buhay na buhay pa at hawak nga ng mga aswang. Dahil sigurado na ang aming magiging destinasyon sa gubat, ay sinundan na lang namin ang dati naming dinaanan. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, ay narating namin ang pakay na lugar. Hindi agad kami lumapit sa kuweba na kung saan ay nagkukuta ang mga aswang, kundi humanap kami ng medyo malayong lugar, subalit tanaw ang kuweba. Inihanda na namin ni Wilson ang mga gagamitin namin laban sa mga halimaw na namamahay sa gubat. Nagpalit na rin kami ng damit. Isang camouflage na jacket ang aking isunuot. At maging ang aking pantalon ay ganun din. Yun ang luma kong uniforme sa pagiging scout ranger. Kailangan ko yun upang hindi ako makita ng kalaban kapag ganun ang kulay ng suot ko. Samantalang si Wilson ay t-shirt na kulay dahon ang ipinasuot ko. May kutob kasi akong hindi lang sa gabi umatake ang mga aswang, maging araw ay magagawa nilang magbago ng kanilang mga anyo. Dahil nga sa paglipas ng panahon ay nabalitaan ko rin na nagkakaroon ng pagbabago ang mga ito. Hindi lamang sa gabi sila nakakapagpalit ng kanilang itsura, kundi kahit araw. Lalo na kapag nasa isang nakakubling lugar na tulad ng kagubatan. Hindi nga ako nagkamali, Sir Blair, ng aking hinala. Dahil habang nag-aabang kami at nagbabantay sa lugar na hindi kalayuan sa kuweba, ay nakita kong lumabas ang mga aswang mula sa lahi ng hari mo doon. Insan, pugad ka ng aswang ang loob ng kuweba. Lumabas sila kahit hindi pa gabi. Kaya tama ang kutob ko. Hindi na sila gaya ng aswang na nalalaman natin na gumagala at nag-aasik ng lagim kung gabi lang. Ngayong kahit araw ay nagagawa nilang gawin ang kanilang gusto. Insan, anong gagawin natin ngayon? Hayaan nating makaalis sila sa loob ng kuweba. Kapag nakaalis na sila, papasok tayo sa loob. Dahil malakas ang kutob ko na naroon si Noel. Biyag siya ng mga aswang. Sumang-ayon na lamang si Wilson sa aking plano. Tama rin ang ginawa niyang pagsusuot ng damit na makakapandaya sa mata ng mga aswang. Hindi kami napansin ng mga ito dahil sa aming suot na halos kakulay ng mga damo. Nasa 100 ang mga aswang na lumabas mula sa kuweba. Halika na, pinsan. Pasok na tayo sa loob ng kuweba. Sigurado ka? Baka mamaya may naiwan pa dun. Baka mamaya meron nagbabantay. Kung meron man, tsaka kakayanin na natin yun. Dahil malamang, isa na lang ang maiiwan nila. Sa bagay, tama ka. Nang matiyak namin na wala na ang mga aswang, dahil gumala na ang mga ito, ay nagmamadali kaming pumasok sa loob ng kuweba. Nakaisip na rin ako ng dapat gawin sa kuwebang pugad ng mga aswang na hari mo dun. Madilim ang loob ng kuweba na ang tanging tanglaw ay ang liwanag mula sa mga sulo na nasa bawat sulok ng yungib. Sulong-yari sa langis ang gamit sa lugar na yon. Hindi nga ako nagkamali na may naiwang bantay sa loob ng kuweba. Nakatalikod ito, subalit nasa anyo siya ng isang tao. Maraan ang ginawa naming pagkilos. Dahil nga mabato ang loob ng kuweba, ay hindi namin naiwasan ang matalisod sa mga naglalaki ang batong nakalitaw.
kaya lumika ng ingay ang muntik na naming pagkadapa. Agad namang napalingon ang bantay na naroon. Kasabay ng paglingon niya ay ang malakas na atungal at pagpapalit din ito ng nakakatakot na anyo. Subalit hindi ko na ikinagulat yun. Napansin kong napaurong naman si Wilson, pero nagawa niyang kontrolin ang pagkabigla. Namumula na tila umaapoy ang mga mata ng aswang na nasa harapan namin ni Wilson. Bago pa kami pumasok sa loob ng kuweba, ay hawak na namin ng pinsan ko ang aming mga sandata. Hindi ako basta sumusugod sa kahit na anong laban na kulang sa paghahanda. Kaya bago pa nakasugod sa akin ng aswang, ay nagawa ko rin siyang atakihin gamit ang camping knife. Samantalang ang aking baril ay nakasabit sa aking kuweba. Gagamitin ko lang ito kung talagang kailangan. Pero dahil nag-iisa ang aswang, alam kong kaya ko na siyang harapin gamit ang camping knife. Hindi naman pumayag si Wilson na panoorin na lamang niya ang gagawin kong paglaban sa aswang. Kaya nang makita niyang nabuwal ang aswang dahil nagawa kong sugatan ang kanyang katawan, ay agad na ipinanghataw ni Wilson ang kanyang hawak na tungkod. Hindi siya nasiyahan sa paghataw, kundi hinugot niya rin ang matulis na bakal sa hawakan ng tungkod at isinaksak niya yon sa aswang. Umangil at napaatungal ng malakas ang aswang. Subalit pakiramdam ko ay hindi lang yun pangkaraniwang atungal lamang, kundi isang sigaw yun na humihingi ng tulong mula sa kanyang mga kauri. Subalit nasa loob siya ng kuweba, kaya tiyak hindi siya ganong mapapakinggan. Maya-maya pa ay tumimbuwang na ang aswang. Sinipat-sipat namin ito at hindi na gumagalaw. Para matiyak kong matutuluyan na ito, ay kumuha ako ng malaking bato at ibinagsak ko yun sa muka ng aswang. Tumunog pa na tila may nabasag na buto nang ibagsak ko ang malaking batong hawak ko sa muka ng aswang. Kumuha rin si Wilson ng malaking bato at ibinagsak naman yun sa katawan ng halimaw. Dahil sa ginawa namin ay nakatitiyak na kami na wala na itong buhay. Dahil wala nang sagabal na aswang, kaya agad naming hinalughog ang loob ng kuweba. Hanggang nakita namin ang isang tila hawla na yari sa pinagdugtong-dugtong na kahoy at saka tinalian ito para maging kulungan. Naroon nga ang mga bihag ng aswang, ang kapatid kong si Noel at ang mga kasama niya. May mga tali ang kamay at paa, may mga takip ang kanilang bibig. Napansin kong tila wala silang pakialam sa mga nangyayari. Dilat ang kanilang mga mata, pero tila wala silang nakikita. Malayo ang tingin at nakamasid ang mga to sa kawalan. Gamit ang camping knife ay pinutol ko ang mga tali sa kahoy na kulungan. Nang ganap ng mabuksan ang pinto ng kulungan, ay halos hindi pa rin gumagalaw ang mga bihag. Hala, ano yan pinsan? Bakit parang wala sila sa kanilang sarili? Hindi ko rin alam, pero tila nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng mga aswang. Kaya hindi sila halos gumagalaw at parang hindi nila tayo nakikita. Si Noel ang kapatid mo. Wala rin siya sa kanyang sarili. Nakatingin siya sa atin pero hindi naman siya kumikilos. Dahil nga wala sa sariling katinuan ang 5 bihag ng mga aswang kasama si Noel, kaya kinalag ko na rin ang kanilang mga tali. Masaya kami na natagpuan na namin ang aming pakay. Buhay ang aking kapatid, yun nga lang, hindi ko siya makausap. Ganon din ang ilang lalaking kasama niya. Subalit hindi pa rin natatapos ang plano ko sa mga aswang. Mga tol, ayos lang ba kayo? Aba kumilos naman kayo. Magsalita kayo. At huwag niyo kaming pahirapan. Ligtas na kayo. Iniligtas namin kayo. Kaya malaya na kayo. Wilson, huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon para kausapin sila. Dahil hindi sila sasagot sa'yo. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng mga aswang na nagkukuta dito sa kuweba. Kailangan mailabas natin sila dito sa loob ng kuweba. Baka biglang dumating ang mga aswang na yun. Halika Wilson, alalayan natin sila para madala natin sila palabas ng kuweba. Hindi man nagsasalita ang mga biyag ng aswang, pero nangyayain namin at alalayan para lumabas ng kuweba, ay maayos naman silang sumunod. Dinala namin si Noel at ang kasama niya sa lugar na pinagkukublian namin kanina. Dito muna tayo mga kasama.
Maiwan ka rito, Wilson. Kailangan nila ng kasama. Bantayan mo sila, Noel. Bakit pinsan? Anong gagawin mo at saan ka pupunta? Pupunta ako sa lugar na malapit sa ilog. May kutubo kung doon sila nagpunta. Pero insan, Kailangan nila ng mga kasama dito, Wilson. Hindi pwedeng mabawi uli sila ng mga hari mo doon. sige na nga. Akong bahala kay Noel at sa mga kasama niya. Kahit ano pang mangyari, babalikan ko kayo dito. Pangako ko yan. Malakas ang pakiramdam ko na posibleng sa may ilog nagpunta ang grupo ng mga aswang hari mo doon. Kaya nagmamadali kong binigtas ang daan patungo ron. Hindi pa ganong madilim kaya naging madali sa akin ang pagtungo doon. Tama nga ang hinala ko. Naroon nga sa ilog ang mga aswang. Meron silang pinagkakaabalahan. Hindi sila dumayo sa kapatagan para magasik ng lagim at guluhin ng mga tao. Kundi, iba ang kanilang naging pakay. Namumuno sa mga aswang na naroon ay si Mang Percival, ang lolo ni Nicolas. Wala siya sa anyong aswang, kundi nag-uutos lamang sa mga naroon. Nagtago ako para malaman ang kanilang ginagawa sa may ilog. Ikinagulat ko kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Gaya ng mga ginagawa ng grupo ni Noel, ay may hinahalukay sila sa mga buhangin dun sa ilog. Humahanap sila roon ng ginto at kitang-kita ko na meron nga silang nakukuwang maliliit na butil ng ginto. Kung ganun hindi lang sila mga aswang, kundi nagmimina din sila ng mga ginto. Humahanap sila ng ginto mula sa mga buhangin. Posibleng nagalit sila sa grupo ni Noel dahil sa ginawa nilang pakikialam sa ilog. Pero anong gagawin nila sa ginto? Hindi kaya may mga ginto silang tinatago sa kuweba? Doon marahil nila dinadala ang gintong nakukuha nila rito. Naging palaisipan sa akin ang ginagawa nilang paghahanap ng ginto. Kailangan kong malaman ang kanilang pinag-uusapan. Kaya gamit ang medalyon na may mutya ng pangil ng musang, binulungan ko yun para lumakas ang aking pandinig. Gumana ang ginawa ko at malinaw ko narinig ang kanilang pag-uusap. Isa nga sa namumuno sa mga hari mo doon ay ang lolo ni Nicolas na si Percival. Kailangan marami tayong makuha ang ginto. Dahil kailangan natin yan para sa ating bubuuing pamayanan. Hindi lang lakas at kapangyarihan ang dapat na meron tayo, kundi maging kayamanan din para madali nating makuha ang loob ng mga tao. Ang kayamanan na magiging dahilan para mapabilang sila sa ating grupo. Hindi pa sapat ang naiipon nating ginto na naroon sa loob ng kuweba. Dahil sa aking narinig, ay naging malinaw sa akin ng tunay na pakay ng pinuno ng mga aswang na hari mo doon. Nais niyang bumuo ng pamayanan ng mga hari mo doon gamit ang kanilang pagiging aswang at kayamanan. Nagangad silang sakupin ang baryo Salvasyon. Yun ang pumasok sa isip ko. Ipinagpatuloy ko ang pakikinig sa mga sinasabi ni Mang Percival. Ang mga biyag natin na nasa loob ng kuweba, konting panahon na lang ay magiging kauri na natin sila. Dahil unti-unti na natin silang napapasahan ang ating pagiging hari mo doon. Kaya madadagdagan na ang ating puwersa. Nagkaroon ng kasagutan ang mga bagay na aking ipinagtataka. Kung bakit tulala at parang wala sa sarili ang kapatid kong si Noel at ang mga kasama niya. Dahil napasahan na pala ito ng pagiging hari mo doon. Mapapabilang na sila sa kanilang lahi. Bagay na hindi dapat mangyari. Kaya mabuti na lamang at nagawa namin silang makita. Sapat na ang mga narinig ko para malaman ko ang pinaplano ng mga hari mo doon. Kaya nagpasya akong bumalik kay Wilson dahil may nabuo na rin akong plano. Lalo na't may kayamanan palang nakatago ang mga hari mo doon sa loob ng kanilang kuta. Kaya lang, pabalik na sana ako sa kinaroroonan ng aking pinsan nang biglang merong humarang sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hambog na, Alvaro! Wala ka nang pakialam kung narito man ako sa gubat. Bakit? Pagmamay-ari mo ba ang lugar na to? Teritoryo namin ang lugar na ito. Dahil sa pagsasagutan at mataas na boses namin ni Nicolas, ay narinig yun ng kanyang lolo at lumapit sa amin. Anong nangyayari dito? Nakita ko sa Lolo Percival. Nagtatago sa makapal na halaman. Nagtitik-tik siya sa atin. Ang kapal ng pagmumukha mo!
May masama siyang binabalak, Lolo. Alam ko yun. Natitiyak ko rin na marami na siyang nalalaman. Maaaring narinig din niya ang mga sinabi ko kanina. Saka may atraso sa akin ang hambog na yan eh. Kaya hayaan mo na ako, Lolo. Nanggigigil na ako sa kayabangan niya. Kaya ngayon, makikilala niya na kung sino talaga ang kanyang binabangga. Sa mismong harapan ko ay nagbago ang anyo ni Nicolas. Tama ang kutob ko. Isa rin nga siyang harimo dun. Isang halimaw na ang anyo ay pinaghalong baboy damo at pusa. Mabalahibo ang katawan at may mahabang braso at binti na nababalutan ng matitigas na balahibo. Tingnan ko kung hanggang saan ang yabang mo. Huwag mo akong daanin sa pag-angil-angil mo. Dahil di ako natatakot sa'yo, Gunggong. Hindi ka pala natatakot, ha? Hindi magkasubukan tayo! Biglang umatake sa akin ng halimaw na si Nicolas. Gamit ko ang aking camping knife ay isinalubong ko yun sa kanyang pag-atake. Kaya agad na bumaon sa katawan niya ang talim ng hawak kong armas. Walang binatbat sa akin ng armas mong yan. Hindi yan naabot sa bituka ko. Nasugatan ka na, ang angas mo pa rin. Sige, iba na lang ang gagamitin ko. Ito, tignan natin kung uubra ka sa baril ko. Agad kong kinuha sa pagkakasuksok sa aking bewang ang aking baril at agad ko yung ikinasa at ipinutok sa aswang nakaharap ko. Tumimbo ang si Nicolas sa lakas ng puwersa ng pagkakabaril ko sa kanya. Nakita yon ng kanyang lolo Percival na agad ding nagbago ng anyo at umatake sa akin. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa apo ko? Magbabayad ka! Nasa anyo ng aswang si Mang Percival at matindi ang galit sa akin. Pero hindi ako nakaramdam ng takot, kundi panggigigil na harapin siya. Agad kong itinutok sa kanya ang aking hawak na baril at pinaputukan. Tumama yon sa katawan nito at tumimbuang. Hindi ko tiyak kung patay na siya, pero namalagi siyang nakatihaya sa lupa. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay bigla na ring sumugod sa akin ng iba pang harimo doon. Subalit hindi sila uubra. Magkakasunod silang sumugod at sapat na ang pagitan ng kanilang pagsugod para isa-isa ko silang paputukan. Bago pa maubos ang lamang bala ng aking magasin, ay ubos na rin ang mga aswang na umatake sa akin. Habang nakikita kong nakahandusay sila sa damuhan, ay nagmamadali akong tumakbo paalis sa lugar na yon. Kailangan ko nang balikan ang kinaroroonan ng pinsan ko at kapatid. Pero hindi ko tiyak kung talagang wala nang buhay ang mga harimo doon na aking pinagbabaril. Subalit nang makabalik ako sa lugar kung saan ko iniwan sina Wilson at Noel, ay wala na sila roon. Anak nang, nasan sila? Ang biling ko dito lang sila eh. Nag-aalala ko dahil wala sa lugar na pinag-iwanan ko sina Wilson. Naisip kong bumalik sa loob ng kuweba. Tama nga ang hula ko dahil naroon sila. Ba't bumalik kayo rito? Sabi ko sa labas lang kayo, di ba? May narinig akong kakaibang ingay eh. Baka may iba pang aswang na nasa labas kaya pumasok kami dito. Buti na lang madali ko silang napasunod. Mas delikado ang ginawa mo, insan, dahil kuta to ng mga harimo doon. May nadiskubre ako, pinsan. Itinuro sa akin ni Noel. Ha? Nakakapagsalita na si Noel? Nakakausap mo na siya? Hindi, pinsan. Pero paulit-ulit niyang itinuro sa akin ang lugar na to sa kuweba. Nang puntahan ko, may isang sakaw naroon. At nang tignan ko, merong maliliit na piraso ng ginto. Heto ang sako, tingnan mo. Mga ginto to, di ba? Binuksan ko yun. Tama ang narinig ko at nakita ko. Ang mga aswang harimo doon nga ang nag-iipon ng ginto at nasa loob yun ng kuweba. May mga ginto sila, pinsan. Mayaman na tayo ngayon, insan. Hindi, Wilson. Hindi yan sa atin kundi sa mga aswang yan. Pero insan, nakita natin to. Tsaka, wala naman silang paggagamitan sa mga to eh. Pinsan, umalis na tayo rito. Ay, pero teka nga pala. Ano ba nangyari sa lakad mo? Sinabi ko kay Wilson ang mga aswang na nakaengkwentro ko sa may ilog. Nabaril ko ang mga ito, yun nga lang. Hindi ko tiyak kung talaga nga bang patay na ang mga ito nang iwan ko. Mga aswang sila at maaaring may iba pa silang kakayahan.
Habang nasa loob kami ng kuweba, ay kailangan kong magdesisyon. Tara na, lumabas na tayo. At dadalhin natin ang sako ng ginto. O kita mo na, pinsan. Interesado ka rin pala, dahil pa sinasabi. Hoy, wala akong planong angkinin to. Pero kailangan natin itong dalhin palabas. Nagmamadali kaming lumabas ng kuweba. Sumunod lang sa amin ang kapatid ko at ang mga kasama nito na hindi pa rin makausap. Sanhi yun ng kapangyarihan ng mga harimo doon na bumabalot sa kanila. Nang makalabas na kami ng kuweba, ay nagbalik kami sa lugar na dati namin pinagkukublian. Hindi pa kami natatagalan mula nang lumabas ng kuweba nang makarinig kami ng mga ingay. Mga mabibigat yun na yabag at mga pag-angil na malagi kaming nagkukubli at nag-aantabay sa pagdating ng mga nilalang na lumilika ng ingay. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Pinsan, Tepok, nagbalik sila. Sila nga mga yan, ang mga nakaengkwentro ko sa ilog. Hindi ako makapaniwala na buhay pa sila. Pero di ba sabi mo na baril mo na sila at nakaandusay na sila ng iwan mo? Oo, yun nga lang hindi ako tiyak kung patay na talaga sila. Kaya tama ang hinala ko. Nagawa nilang mabuhay muli. Nagawa nila ng paraan na gumaling ang mga sugat nila. Anong gagawin natin ngayon? Marami sila, insan. Kung di sila napatay ng gamit mong baril, baka lalo tayo mapahamak kung haharapin natin sila. Naisip ko na yun. Ang kailangan natin ay makapasok silang lahat sa loob ng kuweba. Bakit? Ano bang iniisip mo? Maghintay ka lang. May nabuo na akong plano sa utak ko na dapat gawin. Kaya binuksan ko na ang camping bag na dala ko. Inihanda ko na ang armas na aking kailangan. Nasa loob din ng kuweba ang mga aswang, insan. Ako nang bahala. Maiwan ka lang rito. Ito na ang tamang pagkakataon, insan. Nagmamadali akong lumapit sa kuweba. Hindi ako dapat magsayang ng panahon. Mahalaga ang bawat oras. Importanteng kalkulado ko ang bawat galaw ng sandaling yon. Agad kong inilagay sa bukana ng kuweba at ilang bahagi ng lugar na yon ang dala kong pampasabog. Dapat mapasabog ko ang kuweba habang nasa loob ang mga aswang. Nang mailagay ko na ang mga pampasabog, ay agad akong lumayo sa kuweba. Naririnig ko mula sa loob ang pagkakaingay nila. Gamit ang aking medalyon, ay naririnig kong galit na galit si Mang Percival. Hayop na Alvaro yun! Naisan tayo! Nawawala ang ating inipong ginto na gagamitin natin para sa ating pinaplanong pagbuo ng pamayanaan at pagpapalakas ng ating puwersa! Lolo Percival, tsak na hindi pa nakakalayo ang hambog na yun. Lumabas na tayo nitong kuweba para hanapin siya. Magbabayaran niya ang ginawa niya. Mga alagad ko, samahan niyo ang apo ko. Hanapin niyo ang lalaking kumuha ng mga ginto. Bilisan niyo! Mula sa labas na aking kinaroroonan ay narinig ko ang pag-uutos ng pinuno ng Harimudon. Kaya bago pa sila makalabas ay tinanggal ko na ang pin ng hawak kong granada. Saka buong lakas kong inihagis yun sa bunganga ng kuweba. Kaya lamang hindi yun sumabog. Mukhang merong problema ang granada. Hindi maaaring makalabas ang mga aswang. Mas magiging mahirap para sa amin na isa-isahing harapin ang mga ito. Buti na lang, may reserba akong improvised na pampasabog. Isang bote na merong lamang gasolina. Lagi akong nakahanda, lalo na sa mga gamit na kailangan. Inihagis ko ang boteng merong gasolina. Tumama sa bato ang bote at nabasag yun. Kumalat ang lamang gasolina sa bukana ng yungib. Sunod kong inihagis ay ang dala kong lighter na merong sinde. Dasal ko na lang na wag mamatay ang sinde ng lighter. Salamat naman at hindi ito namatay hanggang sa bumagsak sa lugar kung saan nabasag ang bote na may gasolina. Agad na naglagablab ang apoy at kumalat sa lugar na nabasa ng gasolina. Kaya nasindihan ang mga pampasabog na aking inilagay. Saka isa-isa itong sumabog. Yumanig ang kinaroroonan naming lugar dahil sa lakas ng pagsabog. Pumasok ang malakas na apoy sa loob ng kuweba. Dinig na dinig namin ang sigawan ng mga aswang na nahihirapan at nasusunog sa loob ng yungib. Ilang minuto rin yun bago tuluyang nawala ang apoy at tumahimik ang loob ng kuweba. Katunayan,
Nawala na ang mga aswang. Patay na ang mga ito. Katapusan na ng mga aswang Harimudon na nakatakdang magasiksana ng lagim sa baryo ng Salbasyon. Sa pagkawala ng mga aswang ay ang pagbabalik sa dating wisyo ng kapatid kong si Noel, maging ang mga kasama niya. Napayakap sa akin ng kapatid ko nang makita ko. Tumulo din ang luha ng kanyang mga mata dahil sa kasiyahan at pagpapasalamat. Samantala, naiwan sa amin ang sako ng ginto na galing sa mga Harimudon. Alam kong hindi ko maaaring angkinin yun, kaya inilapit ko yun sa aming kapitan. Humingi ako ng tulong sa kanya. Ipagbibili ang mga ginto at itutulong yun sa lahat ng mga naninirahan sa baryo. Walang naitsipwera. Lahat ay makikinabang. Hating kapatid ika nga. Ikinatuwa yun ni kapitan at hinangaan naman ni nanay ang ginawa ko dahil hindi ako nagpasilaw sa kayamanang nakuha namin, sapagkat alam kong hindi yun para sa akin lang, kundi para sa lahat ng mga taga-baryo Salvasyon. Sa ginawa kong yun ay talaga namang napakagaan ng aking pakiramdam dahil alam kong tama ang aking naging desisyon. Mas maraming makikinabang at matutulungan, lalo na't marami sa mga taga-baryo ang totoong nasa mahirap na kalagayan. Anumang bagay na hindi natin pagmamay-ari ay huwag natin pag-interesan, kundi mas mainam na ipaalam sa kinauukulan upang magamit sa nararapat at pakinabang ng mas nakararami. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.